Hi everyone. Yung video natin for today is about Pi Network use case, yung tinatawag na map of Pi, okay? So itong map of Pi, related ito sa Pi commerce or business, okay? So ipapaliwanag ko sa inyo guys. Ito kasing video na to ginagawa ko in behalf of my wife, okay? Kasi yung asawa ko, marunong siyang manahe and weekly meron siyang live selling sa kanyang Facebook account. Okay? So, pinapakita ko yung real life proof nung aming munting sewing and clothing business. Okay? So, alam naman natin lahat na for example kapag ka nagla-live selling ka sa traditional way ng payments natin, although modern na siya, we're accepting GCash, Maya, and other payment methods na kung saan magiging convenient para sa ating mga customers, kinikater natin yan. So, yung asawa ko lahat yung nagmamanage ng lahat ng yan when it comes to her sewing business and managing all the payments, including yung delivery of course, okay? So, okay tayo dyan. Meron na kaming existing na Facebook page. Makikiusap na rin ako na kung inclined ka rin sa sewing and clothing business na niche, na to kindly follow, like and share yung mga videos niya. Ang Facebook page niya is Maribeth Plus Size Mananahe, okay? So, stay tuned lang guys. Huwag kayong mag-skip sa any part ng video na to para maintindihan ninyo yung sense ng mga information na ibibigay natin dito sa video na to. Okay, so ganito kasi yung idea. Recently kasi meron tayong based dito sa ating research guys. Meron tayong na-discover na digital platform. Ang tawag dito is Pi Network. Okay? Related ito sa, I'll be blunt on saying na related ito sa cryptocurrency, and ngayon lang kami nakapag-decide na gumawa ng ganitong klaseng video and i-upload ito sa kanyang Facebook page kasi gusto muna naming i-test or mapatunayan sa sarili namin kung talaga bang working yung use case nitong specific cryptocurrency na to, okay? Yung idea kasi dito guys, itong Pi Network na to, concentrate muna tayo sa yung use case niya about map of Pi, related ito sa commerce. So since commerce, ibig sabihin marketing. So, kaya ang tawag dito Pi Commerce, okay? And meron rin siyang feature na Map of Pi. Okay, so magla-login lang tayo dun sa Map of Pi. So, pagka, for example, meron kayong Pi account or naka-install na yan sa mga mobile phone niyo, ma-access nyo lahat itong mga tools na ina-access rin natin sa video na to. So, for example, i-click natin itong hamburger menu on the top left. I-click lang natin itong Pi browser. And then sign into Pi browser. Ayan. So, ipapaliwanag ko siya guys ng dahan-dahan kasi baka yung mga hindi ko kasi medyo bago kasi sa pandinig to ng ibang tao when it comes to cryptocurrency, baka sila yung malula kayo bigla. So, dahan-dahan lang. Madali lang naman siya kapag inintindi mo and na-research na namin to lahat. Okay? So, dito sa part na to, welcome to the Pi browser. Yung mga icons na nakikita ninyo, iba't ibang features yan or use case ng Pi Network, okay? So, pag click nyo itong nasa baba, explore the ecosystem. Ayan. Itong unang-unang nakikita ninyo, map of Pi, okay? Okay, so ang gagawin natin dito, i-click natin itong map of Pi. Okay, and then i-click lang natin yung open app. So, hintayin nyo lang mag-load yung page. Okay. So, ito, applicable ito kung na-install nyo na yung yung Pi Network app sa mga mobile phone niyo. Pero ito yung view na katatapos ko lang gawin para kasi ang intent namin dito aside from accepting payments, okay, from the traditional way of payment system, gusto nating i-incorporate kasi halimbawa may mga hindi natin alam, baka meron pala tayong mga customers na marunong pala na-engage rin sa cryptocurrency and alam nila yung Pi Network. Baka hindi nila alam, marunong pala tayo sa Pi Network. Pwede rin tayong mag-accept ng payments, okay? So, nadagdagan pa natin ng payment options yung mga customer natin kung sakasakali. Okay? So, ganun yung intent nito, kaya natin ginagawa tong video na to. So, ang na-setup na natin lahat yung Maribeth Plus Size Mananahe dito sa
map of pi. Okay? Kaya kapag sa account niya, yung view nito, naka-set up na yan, okay? So kung hahanapin nyo, halimbawa may pi app na kayo sa mobile phone ninyo and gusto nyo hanapin itong Maribet plus size mananahe, ang kailangan yung gawing search term is yung Nicobet RTW 1208. Bakit iba? Kasi before wala pa kasi itong map of pi, talagang nag-grow lang yung ecosystem nitong Pi network, and ngayon meron na siyang additional use case sa Pi Commerce or map of pi. So yung username na ginamit namin noon to set up yung Pi account namin is Nicobet RTW 1208, okay? So kung gusto niyo, kung halimbawa may Pi app na kayo sa mobile phone niyo and gusto niyo hanapin yung Maribet plus size mananahe, ito lang yung gagamitin niyo na username, okay? Ang maganda dyan guys, itong Nicobet RTW 1208, halimbawa naman wala ka pang Pi account, wala ka pang naka-install sa mobile phone ninyo, yung invitation code ilalagay natin sa video description ng video natin. Pero same lang siya, okay? Kapag mag-install kayo ng Pi network sa mobile phone ninyo ngayon, yung invitation code, ilagay nyo lang itong Nicobet RTW 1208, okay? And then pwede na kayong sumali dito sa circle nung ano niya, Pi network, okay? Ano naman yung magiging advantage nito? Bakit mo kailangan sabihin yan? Anong benefit niyan para sa mga customer? Kasi naisip ko lang, for example, sa Pi network kasi guys, balikan ko lang yung Pi account natin. Dito sa Pi network, ang kinaganda kasi nito guys, kung narinig nyo na yung Bitcoin, sa Bitcoin, kailangan natin ng mga malalakas na yung mga high system requirements na mga computers and equipments para makapag-mine ng cryptocurrency or Bitcoin. So, ngayon, meron nang naimbento yung mga founders ng Pi Network na makakapag-mine tayo ng cryptocurrency. Yung cryptocurrency, ang tawag doon, Picoin. And ang kailangan mo lang gawin araw-araw, i-click mo lang itong mine option dito. Ito, saan may mine? Mine Pi, ayan. So, ngayon kasi ganito yung view kasi hindi pa tapos yung 24 hours. Okay, so nakikita nyo dito meron siyang 0.004 pi na namamine every hour. And at the moment meron siyang isang member. Ako lang yung kasama dito sa member niya. So kung gagamitin nyo yung invitation code niya dito sa Pi Network, makakapag-mina kayo ng sarili ninyong Pi coins, okay? And kapag nakompleto nyo yung KYC process ng Pi Network, and umabot kayo sa point na kagaya nito, yan, kapag meron na kayong actual wallet, yung migrated to mainnet yung importante dito Pagka renew nyo yung wallet, kailangan nyo lang i-log in yung ninyo, passphrase, and then makikita nyo dito yung available balance niya. So ganito yung itsura niyan guys. And kapag nakapag-mina kayo ng Pi coins, baka magtaka kayo bakit 1.45 na lang yan kasi nakapag-withdraw na siya. Okay? So, medyo complicated na tong part na to guys. Baka malula kayo bigla. Pero, yung mga naka-red dito, ibig sabihin, nilabas yan na pera. Sinend out yan or winidraw. So, negative 3 pi, negative 281, ibig sabihin naglabas. Yung naipon niyang pi ever since, na-withdraw na kasi namin yan. Ang ginawa namin dyan, pinaikot na namin yan para magkaroon kami ng pandagdag na pambili ng tela. Okay? Now, para mas ma-appreciate ninyo, yung ibig kong sabihin, pagka sinearch kasi natin yan, Pi to Philippine Peso, and for example, CoinGecko website, makikita ninyo yung value ngayon ng Pi is, ito guys, cryptocurrency is a very volatile market, okay? Tatandaan nyo yan. Ibig sabihin, yung presyo ng cryptocurrency, hindi yan pare-parehas. Pwedeng ngayon mataas, pwedeng mamaya biglang bumagsak. Hindi natin alam. Depende yan sa galaw ng market. Okay? Kaya ang mangyayari nito, kapag may bibili at magbabayad ng Pi, ang magiging rule of thumb dito, dapat kung ano pa rin yung presyo ng damit. Halimbawa, yung presyo nung binebenta ng asawa ko na damit is 90 pesos, okay? So, ngayon, yung real time ngayon na 4:38 AM, yung halaga nung 90 pesos is equal, ayan, i-type natin. Ganito lang ang gagawin ng customer. Magkano ba yung damit? 90 pesos. O, ngayon, sisendan mo lang ako, yung customer, kailangan mo lang akong sendan ng 2.12 na Pi dito sa ating Pi account, okay?
So, ang mangyayari kasi dito guys, ito yung account niya na setup na natin. Kapag ka-click mo yung cell dito, ayan, nilagay na natin yung ating complete details. Okay, makikita nyo dito, map of Pi, seller registration, active seller, Maribet last size mananahe. Okay, so Pi network username, ito rin yung invitation code natin, Nicobet RTW1208. Okay, so nilagay ko na dito, kindly send your Pi payments here. Ayan yung wallet address. And then, meron na tayong detailed information about dito sa business natin. Okay, ayan. So siya rin yung nananahin nito, and ito yung mga sample ng kanyang mga guys, yung niche ng sewing and clothing business ng asawa ko nakafocus sa plus size female clothing, okay? So take note nyo lang. And then mahanap nyo na yan sa map of Pi, okay? And then may picture siya dito. So para mas makita nyo rin guys, mas okay nga gamit tayo ng isa pang phone. Okay, so yung gagawin ko ngayon guys, i-demonstrate ko sa separate phone. Gagamitin ko yung phone ko guys para kasi yung view na pinakita ko kanina, sariling account niya yun. Okay? So gagawin ko to para for example ako yung bibili ng damit. Okay, ako yung bibili ng product ni Ibek. So for example, meron na akong halimbawa, nag-join ako sa invitation code niya. Meron na akong Pi app sa mobile phone ko, nakapag-install na ako, may naipon na akong Pi. Gusto kong bumili ng damit niya, ang gamit kong payment yung Pi coin. So ganito ang gagawin nung bibili. Syempre open mo yung Pi app. So ganyan yung itsura niya. So ganun lang rin naman yung gagawin Doon sa hamburger menu, Pi browser, sign in to Pi browser. Ayan. So ang gagawin ko dito, ganun din, baba tayo, explore the ecosystem. So ako, i-click lang rin yung map of Pi. I-click lang natin yung open app. Ayan. So hintayin nyo lang mag-load yan, mabilis lang naman yan. So kagaya nga nung sinabi ko sa inyo guys, kung gusto nyo hanapin yung Maribet plus size mananahe, so yung gagamitin nyo dapat na pang search is Nicobet RTW 1208. Hindi naman yan case sensitive. Ayan, so search natin. So nakikita nyo doon dito sa mapa, ayan yung logo ng Pi. Nakapin na kasi yung location yan dito sa Pi, sa map of Pi. Okay, so for example, ako yung gustong bumili ng product. Ayusin ko lang yung para malinaw. Ayan. So click natin. Makikita nyo dyan, ito siya Lalabas na yung niya. Lalabas na yung profile niya. Pero okay naman din kasi, ayun naka-indicate naman yung Maribet plus size mananahe kasi yun yung sinet up ko na niya, pangalan ng business. Yun nga lang kasi kapag ka nasa customer standpoint, yung customer view, kailangan ang gagamitin mong pang search, Nicobet RTW1208 kasi sa Pi account niya, yun yung pangalan niya. So, ganun siya para mahanap, okay? So, for example, customer ka na nung asawa ko sa sewing business and for some reason marunong ka rin pala sa Pi network and may Pi account ka na, may naiipon kang Pi, or mas comfortable kang tipirin muna yung actual na pera mo pero may Pi ka. Alternatively, pwede mo na lang gamitin na payment yung Pi coins. Tatanggapin na namin yan. 'Di ba? So ganun yung magiging nito, direction, okay? So for example, gusto mong mag-buy, i-click mo lang yung buy, nandito na lahat ng seller information. Ayan. So kompleto na 'yan. Pagka magbabayad ka, i-send mo lang yung payment dito. So gagamitin ko na lang yung sarili kong account para mag-demonstrate kung paano 'yon. Dapat pala kinuha ko muna yung niya, wallet address. Wait lang. Okay, so kunin ko lang uli yung niya pala, wallet address dito. Ayan. So halimbawa, bibili ako sa kanya ng damit. Gusto ko magbayad gamit yung Pi coins ko. Pwede 'yun. Para magbayad sa item, i-click lang natin yung hamburger menu, mainnet, view wallet. Okay? So halimbawa ako yung bibili ng damit Login lang. Ayan, so naka-login na tayo. So ang mangyayari dito guys, kapag gusto ko magbayad sa kanya, i-click ko lang itong pay request. And then mas okay kung i-save niyo na yung yung contact. Ayan add a contact. Tapos wallet name, halimbawa Maribet plus size mananahe. And then i-paste niyo na dito yung wallet address, okay? Ayan, so ganito mo siya pwedeng gawin para hindi ka na paulit-ulit ng type or copy paste.
Maribet last size mananahi, ayan. Tapos i-paste mo yung wallet address niya. Safe naman yan guys kasi public wallet address yan kaya okay lang yan i-share. Okay, so ganyan ang ano niyan style. Okay, so save, add natin yan. Add to your contacts, add new. Okay kasi naka-add na nga pala siya dito sa contacts ko. Nag-error siya kasi ito siya. Na-add ko na pala siya dito. Ito, yung na-add ko na pala kasi siya, wait lang. Pero ganun yung step, same din naman yun. Kaya ang gagawin ko pala dapat dito, for example, ayan, halimbawa ito na yung Maribet last size mananahi. Pero same wallet address kasi yan, kaya bawal i-save ng duplicate, kaya nag-error. Pero same logic lang rin naman yan. Click mo tong send. So, halimbawa, yung presyo nga nung ano, Pi to PHP, halimbawa yung presyo ng damit is 90 pesos. So mag-uusap yung si Ibek tsaka yung magbabayad. 90 pesos yung damit, yung presyo ng Pi ngayon is 2.13. Eh di 2.13 yung ipasend. Sige na nga, ite-testing ko na yung ano, actual na pagsisend. Kasi meron pa naman akong extra Pi dito sa account ko. Ayan, 30. Parang lang makita niyo yung na gumagana rin. Ayan talagang ano na to, full tutorial na yung nangyari. Hindi ko na-expect na ganito pala. Kasi kailangan siya talaga i-explain ng ganito para maintindihan rin ng nanonood eh. Lalo na kung bago pa lang sa crypto. Pero napakadali lang niya kapag naintindihan mo na. Ayan isi-send ko to para magka-alaman tayo kung gumagana. Ayan you're about to send 2.13 Pi. Ang halaga nun guys, 90 pesos. Okay, sa yung actual date and time na nagre-record ako ngayon, okay? Sending to this address, recipient gets 2.13. Transaction fee guys, ito ang napakaganda sa crypto. Kita mo yan, 0.01 Pi. Wala pang ano yan, sentimo lang yan. Mamaya i-check natin. Okay, confirm natin. Ayan, transfer succeeded. Okay, mabilis lang siya. So pagka binalikan natin yung ano natin, ayan guys, kitang-kita nyo yung unang-una dito sa taas, yung 2.13, nag-negative siya kasi kita nyo, nabawasan rin ako ng available balance from around 34, ayan 32.57 na lang kasi nagbawas ako ng 2.13. So ganun yung magiging payment method niya, okay? Ngayon ang gagawin natin, bumalik tayo sa account natin. Halimbawa, ito na yung account ni Ibek, halimbawa nag-send kayo ng payment sa kanya, di ba? I-check niya ngayon kung na-receive niya ba. Ayan. So makikita ninyo dito, pupunta siya sa wallet niya. Okay, so magla-login uli siya sa wallet niya. And makikita nyo dito guys, may pumasok na 2.13 Pi, okay? So nakita nyo yun, talagang gumagana. Ang dali-dali lang rin. Parang same logic lang rin naman ng mga mobile wallets, parang GCash or Maya. Ganun lang rin naman siya. Pero kasi ang advantage nito guys, ano siya, sige, sabihin na natin free money kasi ang gagawin mo lang naman, mag-iipon ka ng Pi coins. Parang nagkaroon ka ng ng additional means of income kapag marunong ka sa crypto eh. Ayan. So ayan, bayad ka na. I-deliver na lang sa ni Ibek yung damit, tapos ayan yung payment mo. Madali lang siya, madali lang. Yung transaction fee kanina guys, ayan, kita nyo, kanina nasa around 2%, bumaba na siya, 42.55. So, kasama na yan sa kinu-consider namin. Kaya as much as possible, kailangan kapag magbabayad kayo, pag sinabi nyo magpe-payment na kayo, payment na kagad. Kasi, possible na yung 2.30, possible na yung 90 pesos sa time kanina, sa time ngayon, possible na mag-iba na. So, for example, 90 pesos, 2.13 pa rin naman, hindi naman malayo. Pero kasi kapag lumayo na siya sa variance niya kanina, na pag yan halimbawa nag-line of 3, 39, mag-iiba na yung ano nun. Pero yung kanina, yung transaction fee sa pagsisend ng payment, 0.01, nakikita nyo naman guys, wala pang piso. 0.42 cents, okay? walang kaano-ano yan. Hindi mo naiindahin yan. Oo nga, no? Hindi ko lang alam yung exact value ngayon kapag nagsisend ka ng ng payments through GCash or yung Maya. Pero alam ko naman meron yung charge depende sa nila. Current setup nila. Kasi yung asawa ko na yung pero aware ako na merong mga yan transaction fee. So tignan nyo guys dito pa lang
pustahan tayo, walang-wala yung transaction fee ng Picoin kumpara doon sa mga existing natin na payment methods, di ba? So, di ba, convenient, tapos low transaction fee. Kung tutusin, mas pabor pa to sa inyo. At the same time, um, kasi nakapag-ipon ka rin dito talaga ng ano eh. Pinakamaganda talaga dito guys, makumpleto mo tong KYC. Kasi halimbawa kahit importante talaga yung KYC kasi pag nalagpasan mo to, lahat ng may ipon mong Pi coins talagang magiging pera mo yan. Pwede mo siyang i-withdraw sa mga centralized exchange. Okay, and then pwede mo siyang i-send sa uh, coins.ph para pwede mo siyang i-withdraw into actual cash. Okay? So, ito yung tinatawag nating KYC. So, bago ka rin makapag-apply ng KYC dito sa Pi Network, kailangan at least meron kang 30 mining sessions and above. Okay? So, ganun siya. Kaya, importante rin na kung may alam ka sa mga ganitong bagay, i-share mo na rin yung knowledge mo sa iba. Kasi, yung iba kumikita na sa ganitong paraan pero sinisikreto lang nila, hindi nila sinishare. Ako naman, sinikreto ko siya talaga kasi wala pa ako sa confidence level no na komportable akong ibahagi lahat ng nalalaman ko kasi wala pang actual payment proof eh. Ngayon, confident na ako kasi talagang lahat gumagana and kami mismo nakapag-withdraw na dito. Kaya wala akong nakikitang reason para hindi siya ibahagi or i-share yung knowledge namin sa ibang tao. So yun lang naman. So wait lang invitation code. Pasensya na kung meron mang part sa video na to na parang patalon-talon yung train of thought kasi wala tayong script. Talagang impromptu to. Hindi uso sa akin yung script. Pagka nagre-recording kung ano yung maisip ko, yun na yung sasabihin ko. Ayan. So, for example na download nyo na yung Pi app. Ito yung invite option dito guys. Ito yung nasa right side. So, ayan. For example, gusto ko siyang i-share sa Facebook. Ang mangyayari dyan, ganito. Ayan, ganyan lang. Pagka gawa tayo ng separate album. Ayan. So, pwede mo yan i-share sa mga kaibigan mo para marami kayong nagmamine ng Pi. Okay? So, ganyan lang siya, sinishare. Ayan. So, ano mangyayari? Pagka-clinic yan ng mga kabasa, i-redirect kayo nito sa Google Play Store para mag-download ng app. Okay? So, pwede rin kayong mag-research sa sarili ninyo para maintindihan nyo yung lahat. Pero pinapadali ko na lang kaya medyo lengthy yung video, yes, pero masasabi ko naman na lahat ng importante na provide ko naman dito sa video na to. Disclaimer statement for our Pi Network, Pi Commerce, Map of Pi video. All the information on our website is published in good faith and for general information purposes only and not financial advice. I encourage everyone to do your own research whenever you engage into the cryptocurrency space. Thank you.